Hey mga kangkol, welcome back na naman sa ating YouTube channel ngayon. Bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo at pakiclick yung notification bell para mag-update kayo sa mga bagong videos na gagawin natin. So ngayon, mag-assemble tayo ng isang unit using Phoenix 3 compact na receiver. So Phoenix 3 is 3 inches. So meron tayong mga iba't ibang receiver. Last videos natin, meron tayong multi-shot, meron tayong Phoenix 4 na 4 inches, meron din tayong Phoenix 6 6 inches. Tapos yung Cobalt din, meron din tayo. So kapag mag-message kayo sa ating Facebook page or di kaya sa Facebook account natin, mag-save kayo ng picture tapos i-send nyo sa akin kasi hindi natin maisa-isa yung price list. So marami tayong mga items, hindi natin memorize yung mga ano yung ibig yung sabihin. Kaya mas maganda kung i-save nyo yung picture tapos i-send nyo sa amin kung ano yung tinatanong nyo. So ngayon mag-assemble tayo ng isang Phoenix 3 receiver, army green, full CNC made stainless ang kanyang internals. So ganun pa din, adjustable ang kanyang power, tapos adjustable din ang itong kanyang trigger pull. Pwedeng lambutan, pwedeng tigasan. Nasa loob. Kagandahan din ang kanyang mga set screw yan, naka-pin, naka-screw siya, kaya hindi siya basta natatanggal. So ngayon mag-assemble tayo ng isang unit, compact unit. So unang gagawin natin yung ating grip. So maliit yung butas yan, kailangan nating lakihan para kakasya to. Ito ang kanyang power adjuster. So lakihan mo natin, butasan muna natin to mga ka-uncles. Yan mga ka-uncles, lakihan natin gamit natin ang portable na tawag nito, hand drill. Yan yung ginagamit natin pag lagyan natin butas. Yan, nalagyan natin mga ka-uncles. Dati wala tayong ganito, kaya gamit ko lang dati is kutsilyo. So pwede naman kahit kutsilyo. Hindi kaya file. Tapon muna natin to. Yan, nalagyan natin yung butas sa gitna. So pag wala kayong portable drill o electric mini drill, pwede kayong gumamit ng kutsilyo, di kaya file. Lagyan nyo lang yung butas para kakasya ito ang kanyang power power adjuster. So, pasok na natin. Yan. Yan, saktong sakto ang ating grip. Tapos kabit natin itong allen screw. Ganda talaga kapag may mahaba kang allen screwdriver. Kung wala, kahit yung normal lang na allen screwdriver, dugtungan nyo lang, weldingan nyo lang para abot. Simerapan kayo kung wala kayo mahaba pagkabit nito. Kahit isa lang screw lang, matibay pa rin yan. Yan yung mga uncles, matibay na yan. So sa atin, dalawain natin kasi meron naman tayo maraming screw para dito. So wag na kayo mag-how much mga ka-uncles. Check nyo lang yung description below, nandun naman yung mga link na mga natin shops. Yung Facebook page natin, pwede kayo mag-direct message doon kung gusto nyo mag-DIY ng PCP air gun. So ngayon, build natin ngayon is compact. Nakabit na natin ang grip. Itong cover, ako kasi hindi ko na nilalagay ito kasi sumasabit itong ito kasi parang airsoft kasi ito, lagayan ng battery. Yan. Kasi kung ilalagay yan, hirapan ka na
adjust ng power mo, kailangan mong tanggalin to. Sa akin kaya disregard ko na lang to. Tapos ito tinatanggal ko to. So yung size kasi nito parang M10 to eh. Nagagamit ko rin to. Halimbawa pag ilagay ko dito, yan sakto din siya. Yung cover dito pareho lang, M10 din to. Kaya ako kinikip ko din to. Kabit natin yung sunod is ang kanyang regulator. So sa regulator naglalagay tayo ng o-ring dito sa neck. Tapos nakatanggal na rin ang kanyang tinanggal na natin ang kanyang knock-off pin sa regulator. Yan, tinanggal na natin. So kabit na natin ang regulator mga ka-angles. Ito kasi kinabit natin sa kabilang unit pag testing. Kaya nakakatanggal ng kanyang knock-off pin. Yan, saktong-sakto. Tapos natin ikabit ang ito, compact 0.52 liters na tangke, aluminum tank. Kasi nga compact yung build natin ngayon, kailangan natin maliit na tangke. So ngayon yung mga compact na kasi na mabilis lang siya dalhin sa bag. Tapos natin kabit yung ito, folding mechanism. Hindi ako mahilig maglalagay ng yung collapsible kasi medyo maalog siya. Kaya kung gusto mong maliit, pwede naman mabilis lang kasi itong tanggalin. Wala, hindi muna natin kinabit yung grip. So i-test muna natin. Ngayon, kargaan natin ng hangin. Lagyan muna natin ng pressure gauge, mga ka-angles. Kabit na natin ang pressure gauge. Tanggalin muna natin itong trigger mechanism niya. Kasi kargaan natin ng hangin. Tapos i-test natin. Yan. Kargaan natin ng hangin. So sa pagkarga ng hangin ka-angles, check nyo dito. Ikot-ikotin nyo konti bago karga. Minsan naman dalawang tao yung isa maghihila dito, yung isa magpapump. Kasi kung may leak dyan kahit konti, mahirapan kayo, matagalan kayo magbomba. Maganda kung merong isang tao dito magpapump. Kapag wala naman, kung gusto nyo mas madali, ito yung gamitin nyo, mga angles. Ito, ganda kung meron kayong ganito, isang tangke na 0.5, di kaya kahit anong size. Tapos ito, kasi pwede mong karga ng pot pump lang. Huwag mo lang tanggalin tong knock-off pin, kargaan mo lang, tapos kabit mo lang dito. Yan, parang siya, scuba tank o parang power bank siya. Para sakaling may leak, lalo na sa mga multi-shaft na receiver, dapat kasi biglang pasok ng hangin para mag-set yung kanyang valve pin. Itong valve pin niya, para mag-set siya, hindi kayo maghirapan ng pump. So turo natin, karga natin ang hangin to using pump. Wagan mo natin. Yan. Kargahan nyo lang at hanggang 2.5.
pahingan. Hirap pag ano, CP pump. Exercise lang naman yan, sanayan lang. Sagad mo lang taas, tapos sagad mo rin baba. So yan. So, bago tanggalin yung ano, quick release, drain nyo muna. So yan, nakarga na natin mga ka-uncles. So mga ka-uncles, maganda kung meron kayong ganito para mas madaling mag-maintenance ng PCP air gun. Marami naman itong nabibili online. Tapos mas madaling mag-leak test ng unit. Tsaka wag kang manghinayang kung bibili ka nito kasi magagamit mo rin in the future kapag mag-maintenance ka ng PCP air gun mo. So ang gagawin mo lang yan, salpak mo lang yan. Yan, may hangin. Tapos kargahan mo na. Sirado mo lang to. Tapos yan, magsiset agad yung valve pin sa loob. Unlike kasi kung mag-isa ka lang, walang maghihina lang pin, tapos magkakarga ka ng gamit ang foot pump, mahirapan ka. Pero minsan naman sa mga unit natin ganito, pag hindi pa siya nagalaw, bagong bago, minsan pag magkarga natin diretso naman siya. Yan, maganda kung meron kang ganito, lalo na sa ano, multi-shot receiver natin. Maganda kung meron kang ganito, kung wala kang PCP compressor kasi mahal, at ganito na lang yung gamitin mo mga uncles. Yan, pag okay na, pwede mo lang gamitin ng valve, PCP pump. Luwagan mo lang, tapos release mo dito. Yan, meron na siyang kargang hangin. Pwede mo na siyang malik test. So pwede i-test na natin. Isaw-saw natin sa tubig hanggang dito para makita natin kung may leak. Kung luma naman yung regulator, mabuksan nyo yan. Baka yung quick fill nyo rin yung may leak. Ito kasi bago, kaya ayos lang. Isaw-saw natin. May hangin yan mga ka-uncles. Test natin. Sa pag-leak test, swing nyo para makita nyo kung may leak yung valve assembly. So wala siyang leak. All goods mga ka-uncle. So okay na siya, good to go, pwede nang kargahan. Capacity ng tangke is 3,000. Tapos natin mag-leak test, ibalik na natin ang kanyang tactical trigger. Ingatan lang kasi kung nakakasa, tapos magalaw nyo yung trigger, magulat kayo. Huwag na kayo mag-how-much mga ka-uncles, direct message na lang sa ating Facebook page, kaya sa ating mga Facebook accounts natin. Tapos i-deactivate nyo yung hammer, baka may masagi nyo ba, magulat kayo. Kabit natin ang kanyang buffer tube. Pwede nyo lagyan ng folding mechanism. Yun nga, sa akin kasi hindi ko mahilig kasi medyo magalaw siya. Pero maganda rin kasi nababali siya. Kabit nito ng buffer tube, tagay nyo ng konti ito, tapos higpitan nyo dito. Yan, kapag higpit, sakto siya, straight. Yan, kabit natin ang buttstock na L-type. Ito kasing L-type, bagay ito sa mga L-type, bagay ito sa mga compact design, compact setup kasi handy siya, maliit. Matigas,
Ano ba ito? Ito. Yan. Tapos ating kabit ang barrel. NB14. Medyo may kamahalan ng barrel nito, pang competition grade. NB14 by Lion Drago by NB. So shout out sa ito kay Bindin Sola na barrel. Nagpag-swap sa receiver. So medyo matagal na to. Nanghinayang na kung ang gamitin kasi magandang barrel to. Subok na to. Marami na tong mga panalo sa mga competition. Kaya shout out sa iyo kay Sir So ito ay caliber 22 na 14 inches. Sukatin natin. Yan, 14.5 nga to. So 14 inches, 14.5 na barrel. NB barrel. Subok na tong NB barrel. Marami nang mga panalo sa competition. Medyo may kamahalan nga lang. Maganda pagka linis pa ng pagkagawa ng barrel. Palinis. Yan smooth na smooth finish. Yan ang hinaya akong gamitin. Ilang grooves ba ito? Ang grooves niya. Six. Ano ba ito? Yan, 6 grooves. Nipis. Maganda to. Subok na to. So, kabit na natin ang barrel. Yun. Pasok na pasok. Kabit natin tapos higpitan. Shout out kay Sir Dong A. Bindisola sa napakagandang NB barrel. Maganda yung barrel. So yan, nakabit na natin mga ka-angles. Tapos natin sunod din kabit ito ang kanyang silencer. Yan. Saktong sakto din. Napakaganda ng unit. So yan mga ka-angles. Lagyan natin ng under railings para mas maganda siya. Try natin. Yan mga ka-angles, kabitan natin ng extra under railings. Kahit hindi na nga yan lagyan to mga ka-angles, kahit direct biped na lang. Yung kasi ngayon uso ngayon kaya lagyan natin under railings. Pang forma na din. Maporma nga lang kapag may siya, extra under railings. Iwasan natin yung konti. Hindi masikip siya. Yun. Ayos. Forma. Napakaganda mga ka-angles yun. Compact. So, test natin.
paano siya kalakas. Mga ka-uncles, i-test natin ang kanyang EPS. So yung barrel natin maikli lang, 14 inches. Alam nyo naman pag maikli yung barrel medyo mababa lang din ang kanyang EPS. Kasi kung taasan nyo pa, hindi na maganda tumama. So test natin. So 3 inches lang ating receiver. So pakita natin kung gaano kalakas yung kanyang power, yung kanyang capacity. 3 inches receiver with 14 inches barrel. So gamit natin barrel is NB barrel. So saktong-sakto na yung GSB barrel. Kung gagamit kayo ng local pellet, maganda kung meron kayong resizer. So lagay pellet, yung pellet natin lagay na. Yan, 832. Yan, malakas. Compact set pero power. So try natin ang tuning. Maganda tong, kung masyadong malakas babaan lang yung EPS. So yan mga ka-uncles, ang ating compact set.